Indian. Bakit in-Indian? Bakit nga ba hindi pumasok si hindi umaten si Lustay? Akala ko ba bloodbath? Takot din pala. Sige. Okay guys, sa mga bago pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Happy weekend and happy Father's Day po. Okay, pasok Attorney Claire. Pasok. Bilisan na lang natin to guys, bilisan natin. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bato sa Attorney. Okay, Dolly Babes, Castro. Kamusta pa si Attorney? Pass forward. Okay, word na, Anasem. Okay, let's start na mga ka-clear. Let's start. Okay, Let's bakit start. ganito? Walkers, nandito si Walkers. Ha? Shout out from Saudi, si Walkers. Jennifer, Jun Tantoko, Pass forward. Ellen Lat. Okay, Ate Bilog. And sila Dison Morita may na-reaction. Nasaan na yun? Ito. Okay, Iyan ako lang na reaction to. I-open natin. Ito, yun. That Vice President Sara Duterte was not. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference, despite earlier statements that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. And Kabsat, Simply Talkies. Shout out Kabsat, no? Happy Father's Day, Kabsat. Tuloy. In her many submissions, she said that it would be at the impeachment court, which is supposedly starting the process today, for the pre-trial conference. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. Nevertheless, the prosecution remains ready, focused on the process, and will continue to comply fully with all the directives of the impeachment court as the case. Ay, sorry, wala. Putol ko, sorry naman. Sana yun? Wala. Ay, well anyway, sabi niya, ano ba yun? Share nga. Itong proseso na ito nagsimula, tutuloy-tuloy po natin to hanggang matapos, na ayon sa due process principles, sa rules ng Senate, and even the Constitution. We note, however, that Vice President... Okay, mga clears? So, pre-trial ito hinahanap nila si VP Sara ng prosecution. Well, anyway, especially si Congresswoman Reneco. Asan si VP? Sara Duterte's absence in pre-trial contradicts claims of readiness. June 18, 2026 to. Ano ba? 20, okay. Sabi dito, spokesperson persons, plural tayo, of the House Prosecution Panel expressed disappointment over Vice President Sara Duterte's absence from the pre-trial conference of her impeachment trial on Thursday, June 18. Lanao del Sur, Representative Zia Lotto Adyong, and Kabataan, Party List Rene, said Duterte's, yung word ni nadinig ko so hindi ko na babanggitin si, pasensya na po, Rep Adyong, pero dito tayo magkakonsentrate kay Rene ko, kasi siya yung may video ako. Said Duterte's absence seems contradictory to her camp's claim that they are prepared to face the charges before the proper forum. Okay? So doon lang tayo. Sa totoo lang, hindi naman tayo para kay VP Sara, tayo para sa katotohanan. Pero mga ka-clear, sa totoo lang, hindi pa kailangan si VP Sara na umaten sa pre-trial conference. Okay? Hindi ito kinakikitaan kung ready ka o hindi ka ready sa isang hearing. So, sinabi naman nila kahit na hindi naman required na pumunta. That's the point. So, mahirap kasi na sabihin natin, VP Sara, hindi ka ready kasi hindi ka umaten sa free trial. Parang kontra yan sa sinasabi mo na ready kang humarap sa proper forum. Dito na nga tayo, nasa Senado. Pero mga ka-clear, ang free trial, again, ulitan natin ang free trial kasi dyan is admission of facts, stipulation of facts, pre-markings of documentary exhibits. Sasabihin mo kung available dates niya ng hearing. Hindi ko alam kung nabanggit yan, pero yun yung free trial na nangyayari sa korte. Issues. Diba? Sasamahin ngayon yung issues ng prosecution, saka ng defense. Ano yung mga laws na pwede niyong gamitin? Yun yung pinag-usapan. So with or without VP Sara, during the pre-trial, hindi engage para sabihin na, para namin ready ka eh. Diba? So medyo, re-reactionan ko lang yun. Kasi, hindi mo naman kailangan mag-overreact kung wala si VP Sara sa pre-trial. Kasi nandiyan naman yung lawyers niya. At yan, ang gagawa niyan talaga ay lawyers during the pre-trial conference. So, sa court, mga ka-clear, ang requirement kasi dyan sa court is dapat nandoon yung defense. O mismo akusado o respondent. Dapat nandoon talaga. Required yun. Pero, kapag ikaw ay may special power of attorney, hinihingi ito sa court mga kaya. Kapag ikaw may special power of attorney ka sa lawyers mo, na sila na yung bahala na makipag-deal about ito mga kaya ito hindi sa impeachment, sa normal, sa regular case to. Binibigyan mo ng power yung lawyers mo
na deal to speak for you in your behalf. Tapos kung may kailangan compromise agreement na pag-usapan, you're also giving the authority for your counsels to discuss the possibility of reaching a compromise agreement. So anong nangyari yan? Yung lawyer makikipag-usap sa kalaban, ang gusto po ng kliyente ko, ganito ang pamamaraan na isa-settle ang kaso or ang kanyang obligation. So may power ang lawyer. No need for the parties to appear. Kahit nga sa prosecution, sa civil case or criminal case, kahit nga sa prosecution, hindi kailangan yung mga witnesses umaten, yung complainant mismo umaten during the pre-trial. Hindi rin kailangan yung akusado o respondents umaten during the pre-trial. This is Valorant. Aren't you tired of playing FPSs where teamwork is non-existent? So hindi siya big deal kung wala, kung ng Indian. Mga klip, ano nga, yung word bang ng Indian, medyo offensive ba sa mga kaibigan natin, mga Indiano? Parang, di ba parang colloquial word na yung Indian ka? Not referring naman to the nationality ng Indian? Parang hindi naman yata. Meron na bang ganun? Kasi syempre kailangan ako maging aware, baka meron tayo nasasaktan na mga kababayan natin, ha? Baka lang, ha? Kasi otherwise, pabaguhin ko yung title kasi baka sabihin, hindi naman, di ba? No? Ayun, thank you, no? Sabi naman ni Tangerine, hindi. Kasi parang colloquial word na sa atin yun, Indian ka eh. Dinedma mo. Diba? Ayaw kasi namin na may tamaan. Baka isipin nila, bansang Indian to. Hindi naman, ha? Hindi naman, ha? So, we have to explain that. Okay? Tanong natin siya. Talaga, addict to sex. Colloquial, di ba? Hindi, it's just a simple remark not regarding nationality. Thank you, Ardayan. Thank you so much. Yung death threat ba, need ba, makross-examine ng personal yung akusadong during trial? Of course, during trial. Di ba? Alin. Kung death threats ba, I need pa makross-examine personal yung akusado? Actually mga kakli, yung akusado mismo, yung inaakusahan mismo, mas magandang personal niya ipagtatanggol sarili niya. Siya dapat talaga yung uma-appear dun. Hindi pwedeng may isang witness in favor of the accused. Tama yung accused yung gumawa ng krimen or nung acts, no? Subject of the case. Tapos magtatanggol sa ibang tao. Pwede yun, halimbawa, pwede ito mga kaklira. Halimbawa, ang pinagbibintangan ay si A na pumatay di umano kay B. Diba? So syempre maliban sa iyo na ikaw akusado, you will defend yourself. No, I'm not here. I was in the US at the time that the criminal act was committed. No? It is impossible for me to commit that crime because I was not here. I was in the US. I have here the proof of my arrival in the US. Diba? So yun. Tapos maliban sa iyo, pwede mong gawing witness yung ibang tao na kasama mo sa US. Ito, we have the pictures playing in the snow and playing with the snow. Yun. Here's the picture. You can authenticate the picture. It was taken during this time, ganyan. So, meron ka ibang witness. Diba? So, yun yung point na magko-corroborate na tao sa statement nung naaakusahan or nung nagdidemanda. To corroborate, minsan kailangan yun, hindi pwedeng sabi mo lang. Diba? So, this time, mga kaklit, ang pre-trial, the courts allow the absence of the parties during the pre-trial conference, as long as there is special power of attorney given to your counsel or any representative who will represent you during the hearing, during the pre-trial conference. Now, dito, kasi pag wala, ito mga klira, pag defendant ka tapos hindi ka umapir, wala ka special power of attorney, technical yun. Pwede mong ipa-default. Pero very cautious ang court dyan kasi kung nandiyan yung lawyer tapos walang SPA, it can be used to declare the defendant in default kasi wala ka during the pre-trial. Medyo mahalaga kasi ang pre-trial sa court, mga klira. Pag di kayo umaten, tapos pre-trial, pwede ka ma-default. Ibig sabihin, pwedeng umandar yung kaso, yung plaintiff na lang ang mag-present ng evidence ex parte. So, pag inalaw yun, ex parte na ako, hindi ka na makakaano. Hindi ka na makakapagpasok ng sarili mong ebidensya. And it's part of the rules. Pag hindi ka umaten ng pre-trial. At wala ka rin counsel. Mga kaklir, wala ka rin counsel. So, absent kayo during the pre-trial. Pwede ka mapa-declare in default. Pag in default ka, mga kaklir, ikaw na defendant ka, hindi ka pwede mag-present ng iyong evidence. So, magtutuloy-tuloy ngayon yung complainant, yung counsel niya, mag-present ng evidence before the clerk of court or before the judge. Kasi usually, pagka ex parte, sabihin, hindi ka na, yung kalaban mo, hindi ka na mapapakinggan. Ex parte na yan eh. So, you can also ask the court, the judge, Your Honor, may we present our evidence ex parte before the clerk of court? Pag inalaw yun, kahit hindi na before the judge, iti-take note na lang lahat ng mga evidence mo ng clerk of court. And allowed yun. Kasi na-default yung kalaban mo, hindi umatin eh. Pero dito mga kaklir, sa impeachment kasi, wala tayong pinag-uusapan ng default. Hindi mo pwede sabihin, hindi ka nag-file ng answer, default ka na. Hindi, magtutuloy-tuloy pa rin yan. O kahit hindi ka umaten ng pre-trial. But still, sabi ko sa inyo, hindi siya big issue kung di man na-attend sa pre-trial ang Vice Presidente o yung impeachable officer during the pre-trial. Hindi nga siya umaten sa House Committee on Justice na hearing kung saan pwede siya magsita. Ito pa kayong pre-trial na pwedeng lawyers niya lang ang pwede mag-appear. It's not a big deal after all. Kaya ang question, sabi nga natin dito, dinedma ni Inday Sara yung pre-trial. So what? So what talaga? No big deal yun. Diba?
No big deal yun. So, hindi ito pwedeng maging measurement nung spokesperson, Representative Reneco, na para kang, akala ko ready ka eh. Akala ko ready ka sa bloodbath. Akala ko ready ka to show na you are willing to be part of the proceedings pag nasa proper forum. No, this is not yet the part na talagang dapat siyang magpakita. Inisip nga natin, baka nga during the trial, hindi na siya magpakita eh. Kasi, tingnan natin. Kasi kung magpapakita siya, ang dami magkakross examine sa kanya, baka mahirapan siya sumagot. Pero, ano niya yun? Magiging kakulangan niya yun, especially during the trial. Pero pre-trial, hindi pa, doesn't count. Wala siyang count. Hindi siya, kahit sabihin pa natin, wala ko, ready ka sa bloodbath, pero pre-trial, hindi ka umaten. So, with all due respect, di ba? Hindi siya malaking bagay kung di man umaten ang Vice Presidente or kung sino man na subject na isang impeachment trial kung a-appeal siya during the pre-trial or hindi. Kasi wala rin naman siya sasabihin dyan. During the pre-trial, mag-stipulation of facts yan. Lawyer pa rin yan sasagot niya. Hindi siya. Di ba? Hindi siya sasagot dyan. Lawyer pa rin niya. So, uupo lang siya dyan. Masasayang yung oras niya. Tapos wala naman siya sasabihin. So, better yung lawyer na lang magsasalita talaga. See the point? So, kaya, again, hindi issue kung umaten man ang Vice Presidente during the pre-trial o hindi. Yun lang ang gusto ko ipaliwanag. Kasi sabi ko nga, kung magpapakita siya dyan, siguro sandali lang. Here, I respect the procedure and the proceedings. Siguro it will count. Diba? It will count. Pero yung para sabihin na, ay, akala ko ready ka eh. Hindi ka umaten sa pre-trial. So, hindi siya, it doesn't matter kung pupunta siya o hindi. So, in-explain ko lang yan mga kapatid. Okay? So, Alright. Tapos na ba dyan? Okay. Teka lang. Nasaan ba yung babasahin ko? Yan, kasi. Marami pa tayo mga kapatid. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Okay, dito. Sabi dito, basahin ko lang ang buo. May oras pa naman tayo. We note, however, that Vice President Sara Duterte was not personally present during the pre-trial conference despite early statement that she expressed readiness and willingness to face the charges at the proper court. So, hindi pa nga ito yung time eh. Hindi pa siya to time to face the charges at the proper court. After the pre-trial, yes. Yun na. Instead, she was represented by legal counsel who appeared and acted on her behalf before the impeachment court. That's why. This is the proper proceedings. Okay lang yan, lawyer. Diba? Kasi the public is expecting Duterte to show up in the pre-trial conference and even to the days that the trial. Ito siguro. Ito to show up in the pre-trial conference, maybe mga tao titignan kung a-appear siya. Pero sa usual na nangyayari sa trial, maski na ako hindi ko na-expect na natin si Sara sa isang pre-trial conference. Ako sa litigation na, hindi ko na-expect na natin siya. Kasi ubos oras niya dyan. Hayaan natin mga lawyers niya magsalita dyan. Bakit po? Ito po'y dahil ilang taon pong hindi nasasagot yung mga tanong ng taong bayan. Ito, mag-react ako dito. And any further evasion is going to be another day, another week, another year of denial of justice. Ayaw na natin gano'n. Ito mag-react ako dito Again, hindi ito ang panahon na sa pre-trial para sagutin yung tanong ng taong bayan. Hindi yan. Hindi sa pre-trial. So do not expect na masasagot or sasagutin ni VP Sara ang mga akusasyon sa kanya during the pre-trial. Hindi. So, ito, sa akin, medyo exage to. From Reneco. Hindi siya. Hindi ang panahon. Tapos, kaya sabi niya, so, any further evasion is going to be another day. So, during the pre-trial, pag walang counsel, pero wala yung akusado, wala yung respondent, pero nandun yung lawyer mo, it doesn't mean that there is evasion. Kasi nandun niya yung lawyer. So, most probably, ang ini-evade dito, yung pag-admit ng ibang mga facts. Prerogative nila yun. Strategy nila yun. Diba? Hindi naman ibig sabihin na sinabi agad ng prosecution, i-admit mo to. Diba? In-admit mo na nalustay mo yung ganito. Siyempre, hindi nila yun. Diba? So, ito, inaamin ko, ito yung mga proseso, ini-explain ko sa inyo mga klira. Hindi porket na, siyempre, nandun tayo sa impeachment para maliwanagan yung tao, Hindi tayo ganon. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat, at sabihin ko sa inyo kung ano pa hindi pwede. So, again, medyo excited dito, sa Representative Reneco, hindi ibig sabihin na hindi umaten ang Vice Presidente sa pre-trial ay ini-evade niya na yung mga issue at tanong ng bayan. Doon, sa House of Committee yan, nag-evade siya doon, hindi siya umaten. Pero during the pre-trial, walang problema kung hindi siya appear. Kasi hindi naman siya tatanungin dyan. At hindi naman siya makokross-examine sa pre-trial kasi it's just a pre-trial. Diba? Lawyers na talaga halos ang umaten dyan. Okay, wala kasi sa DNA ng mga Duterte na maging tunay na leader, yung totoo nagmamahal para sa bansa, kaya game over na lang. Yeah, Guru of USA. Pero at least, na-explain ko sa inyo, ano ba yung naging nangyayari sa pre-trial, hindi pa ito yung tanungan. Kahit nandiyan si VP Sara sa sulok, hindi niya yan matatanong. Diba? Kasi lawyers ang sasagot dyan. Hindi pa siya tamang panahon. Okay, mga ka-clear word na Sem. Okay, naintindihan na natin Yes. So, dapat na lagi tayong aware. 7 Archie. Baka may ibang paraan o buta si Sara sa impeachment case na to. Tingin ko lang, yung the usual nila na technicality, i-release pa rin nila yun. Wala kasi sila nila sa ibang answer, kaya nga sabi nila, no answer. Di nila din na yung mga akusasyon. They are more relying
on the issues of technicalities. Yun lang. Diba? Bakit daw wala lang kayo ebidensya during the Committee on Justice hearing, nag-fishing expedition. So, the usual, depensa nila. Okay mga ka-clear, thank you so much kay SJB TV. Thank you sa sticker. Ha? Alright, okay na tayo dyan. No? Maraming salamat sa clarification. Ako naman, attorney, bakit mo namang nilecturean si Representative or Congresswoman Rene Co? O yan, malinaw, upsat, no? So, hindi naman talaga kailangan ni VP Sara na umattend sa pre-trial. Pero sa trial proper mismo, starting July 6, dapat hindi na siya pwedeng kwan dyan, no? Mawala. Dahil kung wala siya, alam na this, walang bloodbath, puro baby bath. Alright, last topic tayo, upsat again. Salamat sa naiwang 200 po na naiwan. Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Maraming salamat. Alright, last topic tayo, upsat. Here we go.